old. I teach drafting of visual arts many years already, mga 32 years. And I took up my Bachelor of Science in Education at Mineral State University, majors in Social Studies and minor in History. Ano nga ba ang dahilan kung bakit pagtuturo ang inyong piniling trabaho? Ito kasi ang nakita ko doon sa ginawa ko when I was in my elementary days. Na kung lumiban ang teacher namin, ako kaagad ang pinapaturo sa classmates ko. Kaya, actually, hindi talaga doon nag-start yung gusto ko dahil sa elementary lang yun. Mahilig talaga ako magturo, pero kung ang pagtuturo ang magiging profesyon ko, no, not exactly dahil ang gusto ko ay manggagamot. So, gusto ko talaga ay maging doktor. Kaso wala kaming pera. Kung kaya, nag-switch ay napunta doon sa pagtuturo dahil yun lang ang naging, what we call this, ito kasi yung tanging makukuha ko when I took up scholarship. So, pagkapasa ko ng scholarship doon sa MSU, walang ibang naibigay o nagustuhan kong kurso is yun, magtuturo lang talaga. Paano mo ilalarawan ang iyong estilo ng pagtuturo at anong mga estratehiya na ginagamit mo upang mainggan nyo ang mga nag-aaral na may iba't ibang estilo ng pagkaturo? Ano ang pinupunto mo dito? Is it visual arts? Kasi kung sa visual arts, bilang paghihikayat ng mga baguhang artist, kailangan magdodraw sila ng mga kung ano-anong bagay, pero meron talagang nakikitang mga film o movie na cartoons. Kasi ang mga kabataan ngayon ay mahilig sa cartoons. O, doon, mainggan nyo silang mag-guhit. Later, they will realize na meron pala silang talento sa pag-guhit. Okay. Doon naman sa araling panlipunan na kasaysayan ng daigdig, I will let them join somehow yung kapanahunan like lumang bato, itang bato, bagong bato hanggang sa metal, di ba? Pinapalagay ko na sila ay nabubuhay sa mga panahon nila. And then, sila, magiging director sila, magiging actress sila, magiging scriptwriter sila, ayun, halo-halo na yun. At pagkatapos, magiging couturer sila. Ano itong couturer? Ito yung taga-tahi, taga-invento ng kanilang style, ng mga kasuotan. Bata yun sa kanilang kapanahunan. So sa lahat ng mga araling panlipunan, tanging ang araling panlipunan ay ang pinaka-ibog. The legacy of a teacher extends far beyond the classroom walls. Their impact echoes to generations, shaping not only minds but also hearts. They inspire a love for learning, a thirst for knowledge, and a belief in the power of human potential. And in the end, that is the greatest reward of all.